tila nag-umpisa ng lumusob ang mga tropa ng Amerika sa Iran matapos maispatan ang dalawang pato ng mga US Marine sa Kurg Island na tinawag din Forbidden Island para sa mga Iranian dahil nagbibigay ito ng daungan para sa pag-export ng mga langis mula sa malayong pampang ng mga oilfield ng Abu Sar na siya namang bread and butter para sa ekonomiya ng bansa. Ang mga airstrike kagabi ay tumama din sa dalawang tulay at isang istasyon ng tren sa Iran matapos ang deadline na hiningi ng US at hinimok din ng mga opisyal ng Iran ang mga kabataan na bumuo ng mga kadena ng tao upang protektahan ang mga planta ng kuryente dahil ramdam na ng gobyerno ng Iran ang sinabi ni Pangulong Donald Trump na ang isang buong sibilisasyon ay mamamatay ngayong gabi kung hindi maabot ng Tehran ang kanyang pinakabagong deadline para sa Islamic Republic na sumang-ayon sa isang kasunduan na kinabibilangan ng muling pagbubukas ng malagang daluyan ng tubig ang Strait of Hormuz. Kasabay nito, tinamaan din ng US ang mga target na militar sa Iranian oil hub ng Kurg Island ayon sa isang opisyal ng White House na hindi autorisadong magsalita sa publiko at nagsalita sa kondisyon na hindi magpakilala. Ang pag-atake ay minarkahan ang pangalang beses na tinarget ang isla. Mas maaga sa digmaan, sinaktan ng mga puwersang Amerikano ang mga air defense, isang radar site, isang airport at isang hovercraft base doon ayon sa satellite analysis ng Institute for the Study of War at ng Critical Threats Project ng American Enterprise Institute. Pinabahaba pa ni Trump ang mga nakaraang deadline ngunit iminungkahi ang isang nakatakda para sa 8 PM sa Washington ay pinal na at ang retorika sa magkabilang panig ay umabot sa isang lagnat na nagiiwan sa mga Iranian sa gilid. Nag-epekto na ang sinabi ni Trump na sisirain ang lahat ng mga planta ng kuryente at tulay ng Iran kung hindi hayaan ng Tehran na ganap na matuloy ang pagbukas sa Strait of Hormuz kung saan ang ikalimang bahagi ng langis sa mundo ay lumilipat sa panahon ng kapayapaan. Sinabi ng Pangulo ng Iran na 14 milyong katao kabilang ang kanyang sarili ang nagboluntaryong lumaban. Hindi malinaw kung ang mga pinakabagong airstrike ay naugnay sa banta ni Trump na atakihin ang mga tulay. Hindi bababa sa dalawa sa mga target ang konektado sa network ng tren ng Iran na mas maaga ay nagudyat ang Israel na maaaring umatake din ito. Ang Israel ay lalong nagsagawa ng mga welga na sinasabi nitong naglalayong magatid ng mga dagok sa ekonomiya ng Iran. Samantala, pinaputukan ng Iran ang Israel at Saudi Arabia na nag-udyok sa pansamantalang pagsasara ng isang pangunahing tulay. Bagamat hindi kayang pantayan ng Iran ang pagiging sopistikado ng armas ng US at Israel o ang kanilang pangingibabaw sa himpapawid, ang chokehold na ito sa kipot ay nagdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng mundo at nagpapataas ng presyon kay Trump kapwa sa loob at labas ng bansa upang makahanap ng paraan mula sa standoff.